retirement benefits ng may 9,000 retired employees ng National Power Corporation. Ayon kay De Lima, nasa doktrina na sakaling magkaroon ng pagdududa sa ebidensya o interpretation ng agreement sa pagkakasal ng employee, ito ay nireresolve pa ng may pagkiling sa empleyado. Ang nilabas sa opinion ng DOJ, buntod ng kahilingan ng NPC at GSIS. Ang NPC kung anong benepisyo na kanilang i-avail kung ngayon ay separation package sa ilalim ng EPIRA law o retirement benefits na umiiral sa batas. Sa kaso ng NPC employees na nakatanggap na ng separation benefits sa ilalim ng EPIRA law, maaari pa rin nilang i-refund ang natural separation benefits o nakatanggap na ng retirement benefits sa ilalim ng GSIS Act. Ito ang Radyo 5, Tony Reyes Esguerra, 92.3 News FM. Ang oras 10:12 ng umaga at yan ang mga balita mula sa pinakamaksang newsroom sa buong bansa. Ito ang Radyo 5, Levi Tartong o saan man, kailanman, kapatid. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Mitsubishi Motors. You'll love the drive with Mitsubishi Christmas Thrills. Maaari nyo nang maipaabot ng mabilis at diretsyo sa programang inyong sinusubaybayan sa Radyo 5 ang inyong mga komento, tanong, mungkahi o panawagan. Para magrehistro, i-text lang ang Radio 5 space reg space name/address/age at i-send sa 2929. Bawat text ay 1 peso lang for Smart subscribers, 250 for Globe subscribers, and 2 pesos for Sun subscribers. Kaya mag-register na. Ngayon na. Broadcasting live from our radio studios in Quezon City. Ang pinakamaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Here's another first in Philippine radio history. Balita, impormasyon, serbisyo sa mas klarong frequency modulation band. Ito ang Klaro Radyo 5. 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Usapang walang paliligo. Tuloy na informo. Servisyong diretsyo. Esmeralmente con Amelan Veloso. Aksyon, solusyon sa Radyo 5. 92.3 News FM at Aksyon TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Attorney Mel Santamaria po, sa ngalan po ni Senator Richard Gordon na nasa International Convention ng Red Cross ngayon sa Geneva, Switzerland. Pero makakapanayan po natin siya mamaya-maya lang. At sa ngalan din po ni Ameline Veloso na medyo busy siya ngayon. Pero mukha ata si Aiza Reniba po sang papalit sa kanya. Pero magandang araw po. Hanggang 11:30 po kami ngayon. Ang pag-uusapan po natin mamaya-maya o kung makukuha na natin siya ay patungkol sa NSO, sa mga birth certificate ninyo, sa marriage license nyo, marriage certificate ninyo para alam ko kung anday-day mga problema dyan, mga maling pangalan, middle name na nawawala, pangalan rin na nawawala, late registration. Kung meron po kayong mga katanungan ngayon patungkol dyan, pwede na po kayong mag-text sa amin. Pero po, bago po ang lahat, magpa-follow up news lang po tayo ng kaso ni CGMA dun sa korte ngayon, si Roel Ontiveros. Kwento mo. Radyo 5, 2.3 News FM. Balita, Aksyon News Report. Hindi pa nagbibigay ng time. Sabi niya, submitted, so we will probably issue in the coming days. Perhaps today, perhaps on Monday. Ilipat sa detention center, manatili mo na sa hospital siya? We wouldn't know. Basta ang last order niya is for him to be confined in St. Luke's. Di ba, nung na-arresto siya, sabi niya, sige, dyan ka muna sa St. Luke's. But, and that order is not, sorry. Yes. And that order is not yet been revoked. I'm sorry. Motion for hospital. Sorry nga, sinasabi niya Sir ni Jonathan Pangiliano ay on Tuesday nga ay siya na mag-ahay ng formal motion for house arrest. Pero ang kinikit nga ay ng formal act ay dapat dahil sinabi na nga na medical fit. Pakinggan muna natin si Attorney Lambino, tagapagsalita ng dating Congress. Kasi ang kinikit, humihingi kami
ng sinabing araw para naman po ay yung mga gamit po niya sa hospital at mga iba pang mga belongings niya ron ay mahapot niya. Pero whatever it is, ano lang magiging decision ng korte, re-respetuhin namin. So sir, saan mananatili ngayon ang dating Pangulo? Sa ngayon ay mananatili po muna siya sa hospital kasi standing pa naman yung provisional hospital arrest order ng korte. Ang sinabi ng kanila, pwede nang umalis.